Mga kwento ni Thelmo. Yun na yun! Kilos na! Mabilis na tumakbo si Harold sa sinabi ni Mang Lacario. Tinatagpas niya ang mga damo. Hanggang sa may nakita si Harold na gumagapang sa isang kanal. Maliit na batis ito na kung saan ang tubig ay galing sa ilog malapit sa kanilang lugar. Pinunta nito ni Harold at doon nakita niya ang aswang. Binagat ito ni Harold sa unahan at pinagtataga ng itak pero sobrang bilis at hindi niya napatamaan. Nang umahon na ang nilalang doon sa batis, binagat naman ito ni Jack sa kabila pero wala ding nangyari. Sinunggaban si Jack, dahilan para matumba ito sa lupa. Galit na galit naman si Mang Lacario. Nakatakas pa umano, pero sundan pa rin umano nila. Mas mailap yung aswang na yun kumpara noong isa. Magaling din ito sa karunungan dahil hindi ramdam ni Mang Lacario na tinatamaan ito ng kanyang tigalpo. Doon banda! Dali, sundan natin! Walang ano-anong sinundan nila ito ng sinundan. Si Tio Pasarnon, hindi kinaya ang kakatakbo. Nagpaiwan na lamang dahil nasusuka na umano ito. Kaya naman sila na lamang ni Jack, Harold, Ramon at Mang Lacario ang humabol. Napakalayo na nang narating nila. Alam naman ni Mang Lacario kung saan dumaan gawa ng namarka niya ito. Pero hindi ito ganun kadali dahil pahintu-hintu sila noon. Bawat lugar ay pinapakiramdaman ni Mang Lacario. Sa tansya ni Harold ay 2 nayon na ang nadaanan nila. Malapit na sila sa kabukiran ng Cagayan de Oro. Pero hindi pa rin sila humihinto sa katutunton sa aswang na yon. Inabutan na lamang sila ng madaling araw noon hanggang halos sumuko na si Harold. Paano ba naman kasi? Sobrang sukal na ng lugar. Walang maayos na madadaanan. Sinusuong na nila noon ang ilalim ng kaugatan ng naglalaki ang mga puno at masukal na mga damo. Basta ayon kay Harold, hinilamos niya ang nakaharang noon. Hindi na alintana ang mga damong matitinik at makakate. Hanggang sa tumilaok na ang labuyong gubat at kita na nila ang bukang liwayway noon. Sandali! Hindi ko na siya maramdaman. Ibig sabihin lang ay nasa loob na tayo ng teritoryo ng aswang. Kung hindi ako nagkakamali, may bahay tayong matatagpuan sa liblib na gubat na ito. Magbukod tayo. Ramon, sa akin ka sumama. Kayo naman Harold at Jack. Magkakasama kayong dalawa ha. Dito kami at doon kayo sa baba. Mag-iingat lang dahil malakas ang aswang kapag nasa loob ng teritoryo nila. Kaya nilang gamitin ang kanilang anyo na hindi naasiwa sa sinag ng araw. Wala nang sinabi pa si Harold at Jack. Mabilis silang kumabig ng daan na siya namang mas nagpahirap sa kanila. Paano ba naman kasi? Ayon kay Harold, kung gaano kasukal lang dinaanan nila kanina, mas malala pa doon. Napakasikip at nagkasugat-sugat na sila ni Jack. Pero ang landas na yon ang nagtuntun sa kanila para matagpuan ang isang bahay sa gitna ng gubat. Malinis ang paligid. Hindi maipagkakaila na may nakatira. Nagkatitigan si Jack at Harold na para bang nagkakaintindihan ng mga ito at sabay pang tumango. Ito na yun siguro Harold. Wika ni Jack habang marahan itong umuupo sa damuhan. Yun din ang pakiramdam ko eh. Tatawagin ba natin sila? Akma sana itong aakit ng bundok kaso inabisuan siya ni Jack. Huwag na lamang umano. Sila na lamang ang susuri sa bahay na yon. Ayon kay Harold ay malaki ang bahay na ito.
bungalow at may magandang tugaran. May daan din pero sa ibang direksyon patungo yon. Bali pababa yon. Nawari pa ni Harold. May mga bahay sa baba bukod sa nakikita nila. Umuusok sa likod ng bahay. Halatang merong nagsisiga. Pasimple namang gumilid ang dalawa at dumiretso sa may likod. May babae doon. May sakto na sa edad pero maganda ito. Bukod pa dyan, may matandang babae din na nagwawalis sa may likuran. Tinitignan maigi ni Harold ang babae na sakto lamang sa edad. Baka ito na ang aswang na asawa ng napatay nila. Hanggang sa... "Ay, magandang umaga. Ano pong atin?" Bungad ng babae. Nagkatitigan si Harold at Jack. Tumango naman si Harold at sinabing, "Ay, napadaan lang. May pupuntahan kasi kami tapos ang sabi nitong pinsan ko, may daanan daw dito banda. May ibang bahay pa ba bukod dito?" Tanong ni Harold pero hindi niya inaalis ang tingin doon sa babae. Tumayo umano yon at lumapit sa kanila. Maiging sinuri ni Harold ang kamay. Kapag may putik, ito na umano ang aswang. Gawa ng gumapang nga ito doon sa batis at maputik yon. Pero wala umano. Napakalinis umano ng babaeng ito. Wala na. Wala nang ibang daan dito. Doon sa unahan ng gubat na yan, may bahay doon. Naliligaw ata kayo. Bakit hindi muna kayo uminom ng tubig?" "Nako, wag na. Baka nga nawawala kami." "Sige, alis na kami." Tugon naman ni Harold nun. Hindi naman na umano nagsalita yung babae. Tumango lamang ito at kahit may edad na, litaw talagang ganda niya. Habang papalayo, sumasaglit ng tingin si Harold doon sa bahay na yon. Nakita niya yung babae na may kinakausap itong matanda. Tapos yung matandang nagwawalis, bigla na lamang umanong sumimangot ang mukha nun. Napakasama umano ng titig nito sa kanila. Hanggang sa tumingin na rin yung babae. Tapos ngumisi ito. "Putik, duda talaga ako eh. Parang yun yung aswang. Pagpalagay na lang natin hindi makita sa kanyang katawan pero may kutob ako eh. Ang sama pa makatitig ng matanda oh. Para may kasalanan tayo." "Insan, mamaya na. Huwag ka munang magpahalata. Dun sa unahan, puntaan muna natin kung may bahay ba dun. Tingnan natin yung sistema ng lugar. Ayon kay Mang Lacario, may karunungan daw yung aswang eh. Baka sobrang galing sa panlilin lang." Wika naman ni Jack. Hindi na nagsalita pa si Harold noon. Nang makarating sila sa unahan, hinahanap nila si Ramon at Mang Lacario. Pero wala umano. Sinubukan pa nilang tawagin ang mga pangalan nito pero wala pa ring tumutugon. Ang sabi naman ni Jack ay baka nasa malayo na mga ito, kung kaya't magmadali na daw sila. Hanggang sa nakarating sila sa isang bahay doon. Masukal ang paligid pero walang bakas ng may tao. Gawa lang sa lokal na kasangkapan na bungalow at ang bubong ay kinakapitan na ng mga baging. Pumuslit doon ang dalawa. Sinuri nila ang loob. Sobrang baho doon. Pamilyar kay Harold ito. Kaya kaagad niyang inisip na baka ito ang tirahan ng aswang. Kahit na wala namang kagamitan nun. Maliban na lamang sa kakaibang baho at parabang may nabubulok na hayop. Hanggang sa ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Harold. Dahil nakakita siya ng tumpok ng laman na hindi niya mawari kung galing ba ito sa hayop. Basta, inuuod daw ito at ang daming mga langaw. May nakausling mga buto na parabang giniling ang laman na yon. May ilang tela pa na nagkalat at halatang damit ito ng tao. Si Jack noon,
Dumampot ng patpat. Tinusok-tusok niya yung tumpok ng laman at gumuho ito nun. Nagkatitigan ng dalawa. Kasabay ng pagtakip ng bibig dahil ang lumitaw ay inaagnas na ulo ng tao. Mabilis na pumasok sa isip ni Harold noon na ang taong ito pwedeng biktima ng mga yon. Hindi nila kinaya sa loob ng bahay kung kaya naman lumabas sila. Napasuka si Harold sa mga sandaling ito habang si Jack naman ay kaagad nilibot ng paligid. Napakarami umanong langaw doon. Sobrang nakakadiri dahil napapadapo pa ito sa kanila na siya namang alam nilang galing ito doon sa patay na tao. "Bantayan mo dito, insan ha. Hahanapin ko sila, Ramon. Babalik ako kaagad mungkahi ni Jack. Hindi naman nagsalita si Harold noon. Tumango na lamang ito at patuloy sa pagsusuka. Ang mas nagpalala pa dyan, walang laman ang kanilang tiyan maliban na lamang sa kabag. Lumayo sa bahay si Harold. Tinatanaw niya ang kabuuan ng lugar. Hanggang sa makapansin umano siya noong mga bakas sa mga puno na parabang kalmot galing sa matulis na kuko. Marami ito at meron din sa dingding ng bahay na yon. Iniisip ni Harold na posibleng ito ang tambayan ng aswang pero hindi ito ang mismong bahay. Kumbaga, baka dito dinadalang nagiging biktima nila. Pero ang tanong, saan nakatira ito? Ang nakapagtataka pa dyan, sobrang lapit lamang nito doon sa bahay na nadaanan nila kaya nabubuo na talaga ang hinala ni Harold na ang aswang ay yung naroroon. At yung babaeng nakausap nila, ito na yung asawa ng aswang na pinatay nila. Hindi nagdalawang isip na binalikan ito ni Harold. Hawak-hawak na nito yung taluban ng itak. Tinatanaw niya sa malayo ang bahay. Wala na yung dalawang tao sa may likod. Nakasarang pinto. Nang bumungad na ito sa bahay, ay maigi niyang sinipat ang bintana. Bukas naman ito pero wala siyang nakikitang tao nun. Medyo madilim sa loob. Nang makarating siya sa bandang harap, naroon ang matandang babae, nakatayo sa may bakuran kung saan may mga tanim ditong santan. Tinitigan niya itong maigi. Nakita niyang nakabaling ang ulo sa baba pero yung mga mata ay nakagilid sa kanya. Hindi bumati si Harold nun. Pinakikiramdaman niya lang yon. Hanggang sa unti-unti siyang lumapit doon at dito ay biglang humarap sa kanya yung matanda. Napapitlag si Harold. Paano ba naman kasi? Biglaan ang paglingon nito. Kasabay pa noon ang nanlilisik na mga mata. Aswang kayo. Aswang kayo, tama ba? Huwag mo akong tinititigan, tanda. Hindi ako natitinag dyan. Bungad ni Harold nun. Kaso hindi ito nagsalita. Bagkos ay nakatitig lamang talaga sa kanya. Ilang di pa lamang ang layo niya dito. Ilang saglit pa ay bigla namang may tumawag na babae. At paglingon ni Harold sa kanyang likuran, ito yung babaeng nakausap niya kanina. Para bang nagtataka pa ang mukha nito. Tapos nagsabi yun na bakit daw galit habang kinakausap ang nanay niya. Ano ba umano ang problema? Dahil nga buo na ang loob at hinala ni Harold ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Huwag mong sabihin na hindi mo alam kung bakit kami nandito. Galing mong magpanggap. Nagkita pa nga tayo kagabi. Ha? Hindi kita naiintindihan. Ano bang sadya mo? Ba't ka ba galit? Anong problema? Napaka-inosente umano na mukha nito. Pero gaya nga ng nabanggit, napakalapit lamang ng bahay na ito doon sa bahay na may patay na tao.
Bagamat panglalambat lamang ang mga sinasabi ni Harold, pero nagbakas sakali siyang umamin ng mga ito. "Huwag kang magkukubli. Tagain kita eh. Aswang kang animal ka." Binunot pa ni Harold ang itak na yon. At ang sabi naman ng babaeng pangalanan na lamang nating Maria, huwag umanong mamamaratang kung walang ebidensya. "Anong pruweba mo? Hindi nga kami naniniwala sa mga aswang eh. Sino ka ba? Pwede kitang ipapulis. Trespassing ka na." "Ano yung nakita ko dun sa bahay? Dun sa tinuro mo? Huwag niyong sabihin hindi niyo alam. May patay dun." Hindi nagsalita ang babae. Kinuha niyang matanda tapos dali-daling dinala sa loob ng bahay. Nagsara yon ang pintuan at pintana. Sa kabila ng lahat, hindi umalis si Harold. Bagkos ay nanatili siya doon at pinili niyang antayin ng mga kasama. Buong araw siyang naroroon. Nakasara pa rin ang pintuan at bintana ng bahay. Sinubukan niyang sipatin sa may likuran, maging sa magkabila ang gilid. Nakasara lahat yon. Sobrang tahimik na ng bahay, na siya namang mas nagpapatibay ng hinala ni Harold. Gawa ng, kung totoo mang ipapapulis siya. Dapat umalis na itong babaeng ito, diba? Pero nagtago yon. Maya-maya ay dumating si Jack. Ang sabi nito ay hindi niya daw natagpuan sina Ramon at Mang Lacario. Kanina pa niya tinatawag at umabot na lamang daw siya doon sa kabilang bundok pero wala pa rin. "Teka, anong ginagawa mo dito?" "Kinompronta ko. Kung nandito ka lang sana. Ramdam ko eh. Itong mga nakatira dito, yun yung mga aswang. Hindi lang 2. 3 sila kasama nung napatay natin." Hapon na ng mga panahon na yon. Hilab na ang sikmura ni Harold. Wala silang agahan tapos umabot na ng hapon. Anong binabalak mong gawin? Tsaka nasaan ba yung mga tao? Nakasara ba yung bintana? Tinakot mo ba?" "Paano matatakot ang mananakot? Pumasok sa loob, hindi lumabas. Antayin natin hanggang gabi. Bahala na. Kung hindi natin hahanapan ng paraan to, hindi tayo matatahimik. Sabi ko naman na nagbantay yung babae. Kung hindi ako nagkakamali, ito talagang nakatira dito. Yun yung mga aswang na bumagat kagabi. Malakas yung kutob ko, insan. Basta maniwala ka sa akin." Nagbuntong hininga si Jack noon. Sabi nito, kung anumang naiisip ni Harold ay sumasang-ayon din si Jack. Aantay nila ang pagsapit ng dilim. Ang problema nga lang, baka sila naman ang maipit. Lalo na at may karunungan ng mga aswang. Pero ayon naman kay Harold, wala umanong dapat ikatakot. Kung ito naman na lang ang sadya nila, ay patayan na umano kung patayan. Etong si Harold ay likas talaga sa kanya ang tapang. Namulat ito sa mga magulang na marunong dumisiplina at magtanim ng tapang sa mga anak para hindi ito sumuko sa subok ng buhay. Kaya nga magharbo itong si Harold kasi nga dahil din ito sa impluwensya ng kanyang mga magulang. Kumbaga, hindi umaasa sa iba. Lumapit sila sa bahay. Si Harold ay nasa likod, habang si Jack naman sa bandang harapan. Sabi ni Jack, kapag may dumating na ibang tao, aalis sila kagad. Pero kapag wala ay aantay nila hanggang gumabi. Kahit na pagod na si Harold, naging matatag ito. Sumapit ang takip silim. Halong pananabik at pangamba ang nararamdaman ni Harold at aminado siyang ganun din ang nararamdaman ng kanyang pinsan. Bukod pa dyan, may agam-agam din dahil nga hindi pa nagpapakita sila Ramon at Mang Lacario. Habang padilim ng padilim, dito na nakakaramdam si Harold ng pag-alinsangan at alam niya sa sarili na nagmumula sa bahay na yun ang presensya. Ilang saglit pa,
animoy may mga aso umano sa loob ng bahay. Rinig na rinig ni Harold ang pag-angil nun. Tinawag ni Harold si Jack. Paglapit ni Jack, nagtanong si Harold kung naririnig ba nito ang kung anong nasa loob. Tumango naman ito. Binabantayan niya ang pinto at bintana at baka bigla na lamang umanong lumabas. Napakadilim na ng lugar. Walang tanglaw sa bahay. Kahit pa may mga ilaw namang nakalagay sa labas na parabang sinadyang hindi buksan. Pabalik-balik ng lakad si Harold sa may likod. Hindi na siya napapakali sa mga puntong ito. Hanggang sa isang nakakapangilabot na tinig ang bumasag sa katahimikan ng lugar. Para bang napakalaking paniki na umigik yon. "Aswang nga talaga sila," sabi ni Jack. Tumangulang si Harold. Hanggang sa lumangit-ngit umano ang pintuan sa may likod. Kung kaya naman gumilid si Harold sa may dingding. Nakaatang na ang kanyang itak. Kung sakaling susugod umano ang nilalang, tatagain niya talaga ito ng walang pag-aalinlangan. Kahit pa alam niyang sobrang kunat nito. Bahala na. Pinagpapawisan daw ang kanyang palad noon sa sobrang tensyon. Nagkaroon ng konting siwang ang pinto. Hanggang sa bigla na lamang bumukas ng malaki ito. Tapos ay may napansin si Harold na lumabas nun. Sobrang bilis umano nito. Para lang anino na lumabas at nagtungo ito sa parteng masukal. Dali-daling sinundan ni Harold ito. Habang nangyayari yon ay tinawag siya ni Jack na lumabas na ang isa. Sa likod naman dumaan. Kaya naman itong si Jack noon ang nagtungo na rin sa may bandang likuran. Ilang saglit pa, nang makarating si Harold sa loob ng kakahuyan, dito niya narinig ang hagikik ng isang babae. Ito yung boses na narinig niya kagabi. Panaymura si Harold nun. Sinabihang duwag ito. "Lumabas ka dyan! Huwag ka magtatago sa dilim. Ako pang binabantaan mong animal ka. Kala mo takot ako." Madilim man pero hindi ito naging dahilan para matakot si Harold. Basta ayon kay Harold, kahit konting pagkaluskos lamang ay tatagain niya talaga kahit wala pang tatamaan. Pinakiramdaman niya noon ang panakanakang paghagikik. Hanggang sa makarating umano siya sa espasyo noon at doon niya nakitang isang imahe. Nakatayo at parang nakayuko yun. Ito yung babae. Hubot-hubad. Sumasambulag sa kanya ang napakabahong amoy. Walang inaksayang oras si Harold. Tinaga niya ito pero bigla na lamang itong nawala. Kasunod naman noon ang pagtawa na parabang natutuwa ba sa kanya. Hanggang sa nagsalita ito. Ang sabi ay bakit daw sumunod sa kanya. Nagpapatiwakal ba umano si Harold nun? "Ang yabang mo! Kung magpapatiwakal, lumabas ka dyan nang malaman natin." Paghahamon ni Harold. Hanggang sa sinunggaban umano siya at nanggaling ito sa kanyang likuran. Nawalan ng balanse si Harold pero nakakapit daw siya noon sa isang puno. Nabitawan niya naman ang itak na dala. Kaya naman mabilis niyang kinapakapa ang lupa noon at habang nangyayari yon, nararamdaman niya ang pag-apdi sa kanyang likuran. Daman niya din ang mainit na dugo na wari ba'y tumatagas na sugat. Unti-unting nawawala ang pag-apdi. Pero napalitan ito ng pamamanid. Tila ba natutuwa pa ang nilalang at tinatawag umano na hangal si Harold noon. "Animal ka! Hindi ako hangal. Ang hangal yung traidor kong umatake. Lumaban ka ng harapan! Huwag kang tumalikod!" Hindi pa rin natitinag si Harold. Kahit yung pamamanid sa likod niya ay napapalitan na ng matinding sakit. Na siya namang dahilan kung bakit nahirapan si Harold na kumilos noon. Batid niyang malaki ang sugat sa kanyang likuran.
Ilang saglit pa ay nakarinig siya ng pagkagaskas sa bandang kanluran. Nadampot niya naman ang itak kaya mabilis siyang naghanda noon at baka aatake muli ang nilalang na ito. Kaso ang bumungad sa kanya, walang iba kundi si Mang Lacario. Napatras pa ito gawa ng inamba na talaga ng pagtaga ni Harold. Naaaninag naman kahit papano kasi nga babad sa dilim ang paningin. At itong mga mata natin ayon kay Harold kahit sobrang dilim ay maaaninag pa rin. Yawa! Kamuntikan pa ako mataga. Pasensya ka na Harold at naligaw kami. Nawala na lang din kasi kayo bigla. Kung saan-saan na lang kami nakakarating. Hindi gumagana ang karga ko sa katawan. Ang lakas ng pambasag sa lugar. May tama ka ata sa likod. Nasunggapan no eh. Nandito siya. Naririto. Sabi ko na nga ba naligaw kayo eh. Hindi pa, dapat nakita na tayo diba? Nasaan si Ramon? Naroroon sa bahay ng aswang si Ramon. Mukhang pinasok ng dalawa ang bahay na yon. Ay, sana hindi na lang tayo nagkahiwa-hiwalay. Sana kanina pa tayo tapos eh. Ang lakas ng presensya ng aswang sa lugar na ito. Dapat hindi mo sinundan dito. Pabor na pabor sa kanila at nasa bahay na kayo. Wala nang dapat gawin kung hindi ang antay na lang. Ang sabi naman ni Harold ay kanina pa silang tanghaling nag-aantay sa labas nun. Tapos aantayin pa daw sa pagbalik. Paano na lamang kung hindi umuwi? Hindi na nagsalita pa si Mang Lacario. Hinila niya si Harold palabas ng lugar. Nagpupumiglas naman ito dahil naroroon daw sa loob ng gubat ang nilalang. Dito tayo sa labas. Para mas malaya at walang matataguan. Gamitin mo dapat ang isip mo. Huwag yung galit lang yung pinapairal mo. Pagkalabas nila ng kakahuyan nun, nakita nila si Ramon at Jack noon na pinagtutulungan ng isang aswang. Yun yung matandang babae. Sobrang bilis nun. Hindi nagagawang mapatamaan ng dalawa. Mantakin nyo ayon kay Harold. Yung matandang yon ay parang may sakit pero nakapagtatakang napakaliksi nito. Ilang saglit pa, kiniskis na ni Mang Lacario ang kanyang itak sa taluban. Ang sabi nito ay hindi niya magagamit ang kanyang karga sa katawan gawa ng kanina pa nabasag yan. Hindi gumagana ang Latin, kaya ang dapat gawin umano, hamunin ang aswang sa pamamagitan ng pagkaskas ng itak sa taluban. Maiirita kasi ang mga ito. Paano kung hindi lumabas? Di magmumukha tayong timang dito. Gawin mo na lang Harold. Ang ingay mo eh. Huwag ka namang manghawak ng damit. Mapupunit. Walang nagawa si Harold sa puntong yon. Alam niya namang mas may saklaw si Mang Lacario kaysa sa kanya kaya sinunod niya na lamang ang ipinag-uutos nito. Kiniskis niya din ang kanyang itak. Pero sa bato naman yon. Tinatawag ni Mang Lacario ang aswang. Pero walang lumalabas sa gubat. Hanggang sa sumigaw itong si Harold na kung hindi lalabas, susunugin nila ang bahay ng babae. Mga segundo lamang ang namagitan na biglang lumitaw ang aswang. Galit na galit ito. Sumigaw na papatayin daw silang lahat. Sumenyas naman si Mang Lacario kay Harold. Ang sabi ay antayin ng aswang na makalapit nun. Basta may gagawin si Mang Lacario, huhudyat na lamang siya pagkatapos nito. Sa puntong yon ay nakikita ni Harold na kinakapa-kapa ni Mang Lacario ang nakakubling kwintas sa dibdib. Naririnig niya din ang mahinang pagmumuni nito at ang sabi, "Basag man ang karga ko sa katawan, pero may sapat na karga ang bertud ko." Kumabig ka Harold. Kunin mo ang atensyon ng aswang na ito. Tila ba naiintindihan kagad ni Harold ang mungkahi ng matanda. Hinampas ni Harold ang itak sa lupa. Hinamon ang aswang ng patayan pero
Habang nangyayari ito, lumalayo siya kay Mang Lacario. Bali pa ikot yun, para ang kalalabasan ay nasa likod ng albularyo. Inambahan niya ng pagtaga ang aswang, pero sumunggab naman ito sa kanya. Sobrang bilis ng pangyayari na narinig na lamang ni Harold na dumaing ang aswang at biglang bumagsak ito sa lupa. Nakita niyang ipit-ipit na ito ni Mang Lacario. Tapos yung dignom, tinidiin ni Mang Lacario sa noo hanggang sa tumihaya ang nilalang. Dito na nagmungkahi si Mang Lacario na tagain na ito. Walang ano-anong pagkabitaw ni Mang Lacario sa aswang ay nagpakawala ng pagtaga si Harold at tumama ito sa mukha ng nilalang. Parang buko na tinamaan ng itak. Naipit pa ang itak sa mukha niya. Nangisay na lamang yung nilalang. Hindi nakasigaw at bigla na lamang itong tumigil sa paggalaw. Sa mukha pa talaga, Harold. Bakit hindi mo nalang nileeg? Malikot eh. Tsaka madilim. Ikaw na lang sana. Maitak ka naman eh. Inutusan pa ako. Paano kung ikaw yung natamaan? Ay, pugutan mo ng ulo. Sunugin natin yan. Doon natin susunugin sa bahay na may labi ng tao. Ang sabi sa akin ni Jack ay may patay doon na naaagnas na. Biktima nila yon. Pinugutan nga ng ulo ni Harold yung aswang. Napapailing na lamang siya ng mga sandaling yon. Hanimoy kumakatay umano siya ng baboy. Mas nakakakilabot pa umano ang pagpugot kaysa gulatin ng isang aswang noon. Si Mang Lacario noon ay sumunod kila Jack. Hindi na alam ni Harold kung anong nangyayari doon. Basta hanggang sa nakikita lamang niya ang kinikwento niya. Matapos mapugutan ng ulo, inantay niyang dumating sila Mang Lacario. Mga 1 oras din yon saka palang bumalik. Ayon kay Jack, nakatakas sumano ang aswang. Sobrang bilis sumano nun. Sabat naman ni Mang Lacario, posibleng ang may karunungan umano ay yung matandang aswang. Ito din ang naglagay ng malakas na pangbasag sa lugar. Pero hindi kayang basagin ito ang kanyang tangan. Pinagtulungan nila Ramon at Jack ang labi ng babae. Nagreklamo kasi si Harold na sila na lang kasi may sugat siya sa may likuran. Sinunog nila ito kasama ng bahay doon na may patay sa loob. Hindi nila iniwan hanggang hindi nag-aabo ang bahay. Hating gabi na natapos yon. Saka pa lamang sila bumalik doon sa mismong tirahan ng aswang. Sabi ni Mang Lacario, aantay nila yung matandang yon. Kahit paabuti ng bukas ay aantay nila ito. Wala namang nagreklamo sa tatlo. Ginamot umano si Harold ni Mang Lacario. Sinilaban yung sugat niya kasi nga baka may lason umano ang kalmot ng nilalang. Inabot sila ng umaga doon na parang bahay na din nila ito. Doon mismo sila sa loob ng tirahan na gantay. Lahat ng mga kakaibang gamit ng aswang sa loob ay tinapon ni Mang Lacario sa labas at sinunog. Maging yung mga bato doon na pinaniniwalaan ni Mang Lacario na bertud ng aswang. Kinuha niya at isinilid sa kanyang bulsa. Itatago daw ito ni Mang Lacario. 4 na bilog na bato yun na wari pa ni Mang Lacario ay pangyanggaw umano. Umabot ng 2 araw ang paghihintay nila. Si Jack at Ramon noon ang bumaba para makapamili ng makakain. Kahit papano'y malagyan man lamang ng laman ng tiyan. Sa 2 araw nila doon, hindi na bumalik ang matandang aswang. Hindi din nagparamdam sa paligid. Walang pahiwatig ito ayon kay Harold. Base na rin yon sa mga sinabi ni Mang Lacario. Kung kaya naman ang sumunod na araw ay umuwi na lamang sila. Ang importante naman ay nasunog ang mga gamit ng aswang. Partikular na yung mga lana at nakuha pa ang mga bertud ng mga ito. Kung sakaling magtatangkang gumante yung matanda, asahan na umano nito ang kamatayan.
Nagbigay komento pa si Harold kung pwede pa daw parusahan na lang yun dahil nga manggagamot naman si Mang Lacario. Pero ayon sa matanda, hindi umano. Kasi nga may karunungan yon kapag binuksan ni Mang Lacario ang isang kumbate. Maaaring si Mang Lacario pa ang malagay sa alanganin. Malakas umano ang matandang yon. Paano naman kami? Baka kulamin kami nun. Hindi mangyayari yon. Lalagyan ko ng pangontra ang paligid ng mga bahay natin. Basta kapag sumubok yun sa paglapit sa atin, hindi na yun makakaligtas pa. Tugon ni Mang Lacario. Sa puntong ito ay malapit na silang dumating sa lugar nila. Ayon kay Harold, hindi niya lubos akalain na makakarana siya ng ganong tagpo. Para silang nakipagdigba umano. Samantalang ang naiisip niya lamang noong una, hindi mangyayari ang paghihiganti niya. Gawa ng mahirap tugisin ang aswang, lalo na't nag-iisa lamang siya noon. Pero naging taliwas ito. Sa tulong ng mga kaanak at ni Mang Lacario ay nangyari ang hindi niya inaasahan. Higit pa sa paghihigante ang natunghayan niya. At labis-labis din ang hustisya na nakamit ng mag-asawa. Hindi lamang sa kanila, kung hindi sa mga taong naging biktima ng aswang. Itong kwento ng buhay ni Harold, hanggang sa ngayon ay buhay na buhay pa rin sa kanyang alaala. Naipasa niya pa ang mga ito sa kanyang mga anak, na siya namang pinatotohanan ng kanyang asawang si Serna. Basta ang payo ni Harold, huwag lang daw matakot dahil kapag natakot, paborito sa aswang. Ito ang hinahanap na kahinaan ng isang aswang para makapamiktima ng tao. Kung may aswang, imbis na matakot ay takutin niyo umano. Sabihang pupuntahan sa bahay nila at susunugin ito. Kung hindi naman ay sabihang kilala ang aswang at ipapamalita ito sa mga tao kapag hindi umalis. Isa pa, pwede itong batiin na taliwas sa oras ng pagpapakita. Halimbawa, imbis na magandang gabi, sabihing, "Oh, umaga na, gumagala ka pa. Sisikatan ka na ng araw, umuwi ka na sa inyo." Pero ang pinaka-the best sumunod talaga, makipagtitigan dito ng mata sa mata. Huwag magpapatinag. Ipakita ang tapang dahil ang aswang, yuyuko at matatakot. Sa maniwala man kayo o sa hindi, kahit itanong niyo pa sa mga biyasa, takot ang mga aswang na titigan ng kanilang mga mata. Maraming salamat mga kagiliw. Naway napulutan niyo ng aral ang kwentong ito. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Shoutout po sa mga bago na member natin. Sina Tinay Zerimse, Brian Limbawan, Maybani GF, Van Dionisio and Shi Wihan. Happy 1 month kay Wency Joy Aguilon, Kibian Orb, Abigail Sauro, and Joan Palado. Happy 3rd kay Aileen Mabaylan at kay Sheena H. Happy 4th kay Lana. Happy 5th kay Tani Lanciola and Lori Villaruel. Happy 6th, Rachel Calling, It's Hanoi, Jalu Pag-ong and Hanis Pai. Happy 7th, Jay Abalos. Happy 8th, John Ryan Perez. Happy 9th, Maria Victoria and Crisette Reposo. Happy 12th, Steph Lachica, Lizelle Erida and Vincent Calilong. Happy 15th, Babylin Dading Abbas, Miss D, Sassy and Joel Arms. Happy 16th, Beth Benario, Christian Ronel Cabrera and Aishel Aninion. Happy 17th, Rowena Catalan. Happy 18th, Amazing Grace 2829. Happy 19th, Thomas John and Joseph Esteban. Happy 20th, Hagler Fulido. Happy 21st, Jendal 77 and Inali 8519. Happy 22nd, Babylin Permentila and Brendalyn de los Reyes. Happy 23rd, Kate Bawalan, Queen Ann Mojado, Sabina Magdaleno and Rich Mariordan. Happy 24th,
Ashes of Roses. Happy 25th, Michelle Blando and MCZ. Happy 27th, Jeff Cordeta and Marikit Nakariktan. Happy 28th, Buhay na Salita TV. Happy 30th, Clay Thins. Happy 31st, Beno. Happy 32nd, IM. Happy 33rd, Maya Acera. Happy 36th, Dian17 and Miss KCA. Happy 37th, Elise Luzel R. Santa Ines. Happy 39th, Regan Simon and Mr. and Mrs. Channel. Happy 40th, Jainan Alisa Bernal. Happy 43rd, Thes Kitano and Cairo Sarangkin. Happy 44th, Raymond Salonga and happy 47th, Ninya Kana. Sa nag-message naman, good morning sir, pa-shoutout po, currently nasa Taiwan kahit andito na po ako. Stories nyo pa rin ang baon kung gustong pakinggan. Thank you and God bless po from Pauline Pelagio. Pa-shoutout po, asawa ko si Mark Cedric Antonio, pasabi I love you too. To, umayos ka, mag-ingat ka palagi sa pagmumotor. Salamat, lagi kami nakikinig sa trabaho from May Bahande. Good PM po, pa-shoutout sa pamilya ko, palagi po sila nakikinig sa inyo. Pulumbarit family po. Sana po ay mapansin from Lady Nam Pinaflor. Shoutout kay Angel Faith Taluse. Magandang hapon sir, pa-shoutout po kay Sir Dave Paloma, Nikki Carbolido at Laika Hernia from Andrew Kaakanto. Gwapong hapon sa iyo. Syempre, dapat bulahin mo na bago magpag-greet ng birthday. Belated happy birthday po sa Miss D. Sorry po talaga, ngayon lang ako nag-shoutout. Pa-shoutout po sa anak ko na si Jacob. Ikaw lagi namin pinapakinggan sa mga long and short drive namin. More power from Roman Dalisay. Thank you. Pabati ng Happy Fiesta San Juan Sursogon, Umbaw family. Belated po. At sa kapitbahay naming araw-araw na naka-loudspeaker, nakikinig sa'yo sa tindahan na nila na si Jeffrey Malapre. Sir, magpapa-shoutout ulit ako kasi ayaw maniwala ng mga kaibigan ko na na-shoutout mo ko dati. From Jericho Mansion po. Iinggitin ko lang po yung kabrad kong si Brad Pau. Salamat. Thank you. Sir, I'm Antoinette. Shoutout from Riyadh, Saudi Arabia. Mula pa lang January sa Pinas nung nananahi ako sa Taytay ay nakikinig na ako sa inyo. Hanggang dito sa abroad ay pinapakinggan kita. Nakakawala ng stress at homesick at nakaka-relax. Thank you from Antoinette Ibanez. And last but not the least, shoutout sa asawa ko si Mark Cedric Antonio. Pasabi nag-chat na ata to. Hello mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Happy weekend po.